Noong 1994 po, naumpisan po yung PO namin at na-award po sa amin ng 1,200 hectares po para sa comprehensive site development po. Ang tingin ko po nung maabot po yung taon na complete po namin yung pagtatanim, maganda po ang resulta. Sa loob ng 3 taon hanggang 5 taon, kita na po yung mga kahoy na talagang malaki na. At pagkatapos ng 1997 po, na-award po sa amin ang 5,000 hectares. Halos mahigit kalahati po ng area ng L&L ay sakop ng aming CBFM po. Kami po ang nagbabantay at nag-alaga noon upang maprotektahan yung bundok. Pero nung dumating ng mga mining po, sila po ay binabantayan kami para hindi mapasok yung area. Nung wala pang minahan, tubig namin dito malakas ang agos. Sobra-sobra sa bukid. Nung nagkaroon ng minahan, pawala ang tubig. Bago bumuha dito sa amin, di siyempre, ulan. Pagkatapos nun, makita namin ang tubig, medyo pula na. Galing ng bundok, 3 linggo yata bago naka-recover kung saan kumukuha ng kabuhayan namin dito. Lahat na anod. Nagkaubos-ubos dahil nga dun sa baha na nangyayari. Mga palaisda na overlaki ng tubig, talagang umapaw. Mga laman, punong-puno ng isda at sugpo. Ngayon, talagang totally back to zero, walang natira. Masakit ang nangyari sa naging sistema nito. Ngayon, nakikita nyo itong palaisda na to na tuyo. Ngayon, hindi namin alam kung ano magiging epekto kasi sa gawa ng kulay pula ang lupa galing na lupa sa bundok na bumabari ito. Ang mabigat nito, baka mamaya pag hindi natin matitigil yan, ang kinakabahan ng mga tao rito, yung troso, yun ang ikinatatakot namin dito. Ang sa amin naman, mabigyan lang kami ng attention na pagdating dito sa mga ganitong sistema. Wari nabaha, yung hihingi kami ng tulong, mabigyan kami ng suporta, okay na sa amin yan. Sinira lang po yung kabundukan at yung tanim namin, hindi lang po pinagpuputol hinukay po. Hanggang ngayon po, hindi na po kami makapasok doon dahil sa higpit po ng mga gwardiya. Nasa baba lang po kami ng bundok, ilang kilometro lang po. Kami po ang unang maapektuhan din po. Pati yung mga sakahan din po namin ay apektado na rin. Dahil yung ilog po, natatabunan at lumuluwang na dito sa banda baba dahil yung tubig po ay naghahanap na po siya ng madaanan. Sana po ay mahalin din po nila ang kalikasan at hindi pabayaan. Sila po ang nagagalit sa amin pag nagrereklamo po kami. Marami na pong species na isda na nawawala. Tulad ng mga seals, seaweeds na hindi na naglalago ang seaweeds namin. Maliliit na lang. Dati is malago. Dati-rati po dito kami sa gilid ng dagat, naglalambat. Marami po kami nakukuha. Sa ngayon, wala na po. Unti-unti na rin nawawala ang mga alimango. At saka yung corals natin, unti-unting namamatay sa nickel. Sabi nila malinaw nga ang tubig. Pero sa ilalim is malabo. Hiniling ko lang po na pansinin ang ating kalikasan. Kasi po yung nangyayari sa mining dito sa atin, 3 kalikasan ang nasisira. Bundok, ilog, at saka dagat. Kaya pansinin nila na ipatigil na ang minahan. Ani namin sa bukid, pababa na. Lalong mawawala na. Kung patuloy pa ang mining, baka matuyuan na yung irrigation na. Dapat ipatigil nila ang mining dahil maraming naapektuhan. Paano naman ang kinabuhay ng tao kung hindi nyo papatigilin?